nung Go High level account niya. Which until now, and the funnels that he's using is still the funnels that I built for him. So, imagine like for 4 years na binuild ko yun, ginagamit pa rin niya, and until now, millions of dollars pa rin in-earn niya from that system that I built for him. Welcome back to another episode of the Digital Transformation Podcast, where we deep dive into the strategies, mindsets, and systems that fuel exceptional productivity. I'm your host, Shoden or Dennis Abad, and with my co-host, yes, Dennis Dennis Hilario. And today, we are thrilled to welcome Chini Avellino, the CEO of Funnelverse. Now, itong si Chini, guys, she is transforming the coaching industry one coach at a time through optimized funnels and seamless automation as a Go High Level Specialist. Ano yung Go High Level Specialist? Mamaya malalaman natin. Pero ito yung cool sa episode natin na to ngayon is she is just not an entrepreneur. Hindi lang siya parang seryosong businesswoman, pero advocate din siya for balanced success. Yung tipong successful ka, tapos meron ka rin self-care, mental health, meron ka rin talaga kasama yung health mo, hindi ka lang basta-basta mayaman tulad kay Chini. Sana all. Oo. So whether yun nga, ang paniniwala niya, yung pag-scale ng business mo, hindi daw kasama yung price ng health mo or well-being mo. Lakas, di ba? So she believes that self-care isn't selfish, but essential for sustainable growth. And today, she will share how this philosophy integrates with building a highly efficient business. Okay? So, Tukayo, hintayin pa ba natin? Ano yung natin kay Chini? Chini, welcome to the show. Welcome. Pleasure to have you. Thank you so much. Thank you po for having me here sa playground. Yes. So, just like yung mga former guests namin, we start with your quick background about yourself, no? And what's your backstory, no? Meron tayong usapan kanina a little bit about it, and I'd like to explore further, no? Sige. Ano ba yung natin backstory ni Chini? Backstory. Okay, so saan ba ako magsisimula? Siguro sa freelancing na din or before freelancing. Sige. So I was actually a call center agent back like 2014. And doon ko na-meet yung husband ko ngayon. And noong 2017, nanganak ako dun sa first baby namin. So, I've decided na, kasi breastfeeding po ako nun eh. So, na mag full-time mom na lang. And during that time, talaga siguro, hindi ako sanay na nakatigil lang talaga sa bahay. So, doon ako nag-isip like, paano ba ako kikita pa din kahit nasa bahay ako. So, I've tried MLM hanggang sa tisod ako kay pagiging ads manager. So, yun yung kaunahan kong service as a freelancer. Though hindi ko siya matatawag pala na freelancing pa nung panahon na yun. Kasi parang employee setup yung yung naging yun setup namin. Like though nasa ibang bansa siya, 9 to 5 pa din po yung work ko. Full-time job. Though pang umaga siya. So 9 a.m. to 5 p.m. Until na nag-pandemic, and nung pandemic, second baby, nanganak na ako ng second baby namin. So, habang naka-layoff ako, maternity leave, na-layoff ako. Okay. So, siya, like, nakakatakot kasi pandemic nga eh. So, sabi, hindi pwede to. Same day, nag-apply agad ako sa online jobs.ph. Ito yung freelancing. Yan na yung, actually, hindi pa rin. Employee setup pa rin siya, pero, panggabi po talaga siya. Like, parang, dito na yung nag-work ako ng 18 hours a day. Dito na talaga. Ito na yung kasi, parang, hero story niya. Doon na nag-start. The reason naman, bakit ba trabaho ka ng 18 hours? Yung reason kasi na-promote ako as the marketing director. Isang US-based company to So sobrang parang parang achievement, pero dahil doon, parang doon ako like nasilaw na
nabulagan na ako sa like parang I have to do or to give my best. Like kahit na mag-work ako ng ganitong oras kasi that's the time nag-start na ako mag-earn ng 6 figures a month. So sabi ko from call center agent like 14,000 tapos yung first client ko na 30K. Ito, naging 40K. And then, nung na-promote ako, naging 120K. Wow. Lakas. Diba? Ang laka nung... 3 times. Naging 3 times siya. So, sabi ko, hindi to pwedeng mawala. Ganon. Gagawin ko lahat. So, yun na, nag-handle na ako ng team. So, doon ako naka-experience din na doon din ako nahasa ng pag-handle ng clients. Like sa call. Kaya nung nag-freelancing naman ako, okay na sa akin yung DC, yung mga discovery call, kasi sanay na ako dun sa from that previous employment. Though yung, yun nga, 18 hours a day and panggabi ako, literal, magkakasama kami ng pamilya ko sa bahay. 1-year-old pa lang yung anak ko, noon, hindi kami nagkikita-kita. Like yung ko noon. Sa gabi, panggabi ka eh. Panggabi, pero nandun lang kami sa bahay, pero may sarili kasi akong office. So hindi nila ako nakikita talaga. Tapos nandun lang sila sa baba ng bahay, ganun. Parang sabi ng asawa ko pa noon, yung pinaglalaban mo na yan, na sabi mong maaangat sa pamilya natin, yan yung sisira ng pamilya natin. Kasi nga talaga nakakaranasan kami ng parang hindi na nagkikita, wala na akong time sa kanya, kahit nasa bahay lang kami. So ayun, then parang ako naman, parang Lord, bakit? Parang doon ako nagdadasal, parang bakit hindi nila ako maintindihan na this is for us, this is for my family, yung mga bata na mga maliliit pa. And by the way, nag-switch kasi kami ng roles ng asawa ko when I started working from home. So siya na yung very supportive naman siya, and wala na ako talaga. The best talaga yung asawa. Sorry na mga yung asawa ko. Kasi yung talaga, like siya naging nanay ng ng mga anak ko, and ako naging tatay. So the best talaga siya kasi lahat, pati mga pagpapalit ng diaper, lahat kinaya niya. Mahirap gawin yun, no? And also, giving up his own career. Diba? Like, yun yung salute talaga ako dun sa asawa ko. Like, yung ego niya, talagang nilunok niya ng husto. And, ayun, parang sabi ko na, this is for us. Like, parang halimbawa, sige nga, mag-stop ako ng pag-work. Parang, hindi na ito mapoprovide, like hindi mo ito mapoprovide hanggang mga sakit na words ganun nasabi ko sa kanya. And that's when I parang yung fatigue, sumuko talaga yung katawan ko, na tanggal yung yung gallbladder ko, wala na pang gallbladder. Ganun ba? Kasi dahil doon, and yun, nalupos na ako. So, that's the reason why I said na it's a redirection. Kasi nga sabi ni Lord siguro, anak, iba na yung path na. That's not what I promised. Dahil hindi yan yung nakalaan para sa'yo. And yun, true enough, okay naman po siya lang when I was diagnosed. Marami akong na-realize, and yun yung nangyari na parang... So, nung na-diagnose ka, you stopped na dun sa work? Yes. Okay. So, lahat, yung work na yon, ay ito nga yung nakakasadi. That's the reality. Na, ganun, snap lang, inaltan na nila ako. Like, hindi ako nag-resign. Okay. Na-force na lang ako mag-resign kasi they said na kailangan mo ng, kasi you're not fit treatment, to work. Kasi, fit to work. Ilang months ako sa hospital. So, hindi na nila kaya maghintay for me. And actually, naging cause din siya ng depression sa akin. Kasi parang daming pinagdaanan lahat na lang. Sabi ko to kaya, ganda ng kwento nito eh. Lahat na lang ginawa ko, binigay ko lahat, pero ganun lang pala, Lord. Parang ganun lang pala ako kabilis palitan. Like parang ganun. Like so, ayun, parang wake up call sa akin na what's more important talaga is yung family mo na nandyan para sa'yo, no matter what. Kasi yung pinaglaban ko yung sa asawa ko, yung position na yun, yung company na yun. Kasi, ayun yung sabi ko na, na magtataguyod sa atin, sa mga bata. Like,
may mga nakuha ako na properties, 2 properties agad para sa 2 bata, and also yung kotse and other things. And lahat ng yun, nawala except for the car na namin. Nung nalupos ako, I have to let go yung mga properties na yung pina-assume ko. Kasi nga, wala akong clients and everything. Parang back to zero ulit ako nung panahon na yun. So, yun, na-realize ko na talaga, pag hindi mo pin-prioritize yung mga dapat mo talagang priorities, yun, mabilis talagang mawawala. So, especially yung health. And that's the reason why ina-advocate ko yun na kailangan mahal mo pa rin sarili mo. Yung self-care is very important. You listen to your body kapag may nararamdaman kang something. May lumabas sa'yo na something, pantal, pasa, listen to your body. Kailangan. Tuwa kayo, huwag masyadong OA. So, grabe kasi yung kwento mo, like, masipag ka naman talagang ginagawa mo lahat para sa family mo. Pero kahit ano pa lang, grabe yung work ethic mo dun sa company, dun mo na-realize na pagka nagkasakit ka, mabilis lang pala palitan. Pero what's more amazing is paano ka nakapag-bounce back. Yun yung gusto nating malaman. So for those watching, andito na tayo sa part where Chini got sick because of working really hard. Mataas naman yung income niya, 6 figures naman, pero it has a toll pala. Yes. So yun, how did things happen dun sa part na yun na you had to give up some of the properties that you were paying for, tapos nagkasakit ka ng ilang buwan sa hospital, di ba? Ano yung journey mo pabalik into doing business ulit right now? So yun nga habang nasa hospital ako, lahat isa-isa nag-aalisa na sila, and I have to let go kahit na hindi naman sila papakita or nag-show na interest na umalis. Syempre, as a business owner na din, parang mo na yun, parang being professional, kailangan mo i-let go sila kasi wala ka na nang ginagawa for them. So, doon ako, na isa-isa na sila, pati yung savings, wala na din. Tapos yung bahay namin, yun nga, kailangan na rin namin lumipat sa mas maliit. 32 square meters na lang, from 100 square meters, naging 32,000. That, imagine mo yung pati mga bata, sobrang lahat sila nag-adjust din. So, from there, doon ako actually, yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina, mas nag-try pa yung business ko. Dahil, because of this non-negotiables, like especially yung health ko, naging priority ko is health eh. Before, priority ko pera talaga. As in, talaga ako na, yung future ng mga bata, legacy. That's my goal, yung ma-build ko yung legacy ko, and wala nang ipapanganak. Ito, alala ko. Wala nang ipapanganak na apo ko na mahirap. So, lahat ng papanganak na mga anak ng anak ko is mayaman. So, yun yung talaga sobrang laki niya. Ganun yung ginugol ko. Kaya, naging is priority ko, or yung target ko is yung pag-earn ng money. Nung nalupos ako, nawala na akong pakialam sa pera. Parang, mabuhay ako. Yun yung priority ko. Mas mabuhay ako ng matagal para makasama ko ang mga anak ko. Kasi, kahit wala akong client, basta nakakabili ako ng gamot at saka ng gatas ng mga anak ko, ayun, go na basics, ako. So, back I to started, basics talaga. back to basic, back to zero. Ground back zero talaga to what po. is really important. Parang dun ko na hindi to mahalaga. And also, hindi ko kailangan mag-work ng 18 hours, 20 hours. Pag may lunch, 22 hours. Naka-experience ako, may lunch, 2 hours lang tulog ko. Like, parang sabi ko, yun nga, aanhin ko tong mga pera na to, mga properties na to, kung ako patay na. Wala na. Walang sense. Ulila yung mga anak ko, and yung asawa ko, byudo na. Diba? Nasa na yung legacy mo? Wala. As in, from there, stop na siya. So, that's when I restarted, and also yung nirevamp ko din yung system ko talaga. Like, the way I choose the clients that I work with, yun po talaga, may mga non-negotiables na nga ako, not just sa time, but also dun sa rate. Kasi I started to really value or to know my value na pinuput ko sa table.
Kasi nga sabi ko before, like yung client ko na yun, ako yung bumuo ng Go High Level account niya. Which until now, and the funnels that he's using is still the funnels that I built for him. So, imagine like for 5 years, 4 years na binild ko yun, ginagamit pa rin niya, and until now, millions of dollars pa rin in-earn niya from that system that I built for him. So, yun yung naging pitch ko to my clients na this is just a one-time service, pero you can use this for the entire lifetime of your business. So while you're undergoing your treatment, ginagawa mo, naghahanap ka ulit ng bagong client? Hindi pa po. Actually, nag-start lang ako ng paghahanap ng new clients mga 3 months after. 3 months after. Kasi talagang nung nasa yung pinagdaanan ko din, na bedridden ako. Okay. As in, hindi ako makatayo sa naka-diaper lang ako. Okay. Yung asawa ko, oxygen, hindi po talaga ako nakakatayo. So, actually, sabi ng doktor ko, hindi na ako pwede mag-work. As in forever? Yes, as in forever. Kaya, hindi na lang pwede mag-baby. Grabe ka siguro mag-work before. Even, nung nasugod kasi ako sa hospital, 210 over 180 ang BP ko. Oh my God. Ay, sabi ko, Lord, wait lang. Alam mo yung biglang kumakanta sa isip ko noon, Easy on Me ni Adele. Like yung lyrics niya na, I'm still a child, I didn't had the chance to... Kantahin mo nga. Oh, man. Easy on me, Lord, wait lang. Hindi pa ako pwede. Gano'n, like parang, ako Oy, bata ka pa eh. And 3 years ago, wag na, marireveal pa yung age. Pero, pero yun po. Like parang, I started to get clients ng binil ko muna yung system. This is my non-negotiables. Naging clear ako sa gusto kong gusto ko yan. sa market, kung ano yung market ko talaga na gustong i-serve. Doon ako nagkaroon ng clarity kung ano yung service na ang gusto ko talaga. And ayun, kung ano yung mga non-negotiables nga, especially yung sa rate and sa time na dapat meron sila actually right. to be qualified to be my client. So parang nabaliktad siya. Like sabi ko nga, kung hindi siguro ako na-diagnose ng lupus, until now 18 hours a day pa din ako nag-work. Kasi talaga yun na one of my values kasi is excellence. So ang ko doon is parang kailangan bigay ko talaga yung best ko sa mga clients and excellent service. So, ayun. Ngayon naman, kahit naman pala nag-work ako ng 2 to 3 hours a day, okay lang. Nabibigay ko pa rin yung ko kasi this is me. Kumbaga, that's my value and that's what I provide talaga, yung excellence. And hindi ko kailangan mag-work ng 18 to 20 hours a day just to give that value. So, nabanggit mo kanina, no? You started by building your system, no? And yung, if I get it right, parang mas kinoncretize mo yung brand identity mo and what you can offer to the clients or to the market. Yeah. Unlike before na parang kung may opportunity, just grab it. Tama. No? Yes. Before, ang tawag ko sa sarili ko, like kapag kumukuha ako ng clients, that's the reason nung nagsumali po ako ng PFL, in just 30 days, I closed $7,000 sa PFL, di ba? Ako yung, Pero nung the reason kung bakit ganon, kasi iba-ibang service yon. May ads, may social media, may funnels, lahat may siya. So, pasaway ka pa rin pala noon? Yes. Pero ang ko kasi noon, parang, hindi ako makakasali kasi sa PFL kung hindi ako one of the lucky winners eh. Ng 12 winners. Kasama nga pala doon. It's just 2,000 pesos Sorry, to join. Yung PFL? Sorry, for everyone pala, sorry sa mga nagiginig. Sa freelance movement kasi, meron kaming pa-under doon. Yung PFL was Premium Freelancer Launchpad. Sa mga dinesign namin ng mga pang jumpstart ng freelancing business ng mga tao. Kasi, yung tribe, yung TFMT, 1 year kasi siya na commitment. Malaki siya. So, para syempre makatesting ka, meron kaming pa-cute-cute lang na ganun. So nag-join ka doon sa... Sumali siya. It's 2,000 pesos, pero kahiya-hiyaman, nung panahon na yon dahil wala na akong clients, 2,000 pesos, wala akong pang-enroll.
Tapos nanalo siya doon. Nanalo ako ng 12, may pinamigay silang 12 access or scholarship. Isa ako doon. Wow. And after, so when I got that access, sabi ko, gagawin ko lahat para kahit isang client makaano ko. So lahat ng task yun kasi everyday, di ba, may mga task yun So lahat talaga, ginagawa ko talaga. And by the end of that 30 days yun, naka-close ako ng $7,000. So that's yung pinang-enroll ko. Almost 400,000 na yun to kayo. Yun ang pinang-enroll ko sa sa tribe. Kaya ako naka-join ng tribe. Yun. Kaya, ayun. Okay. So fast forward, sige, ito kayo. Ikaw na. So yun nga like nalaman na natin na ganun nga, like something was really affecting your health, tapos dun mo na-realize na shit, kailangan kong baguhin to. Pero nag-try ka pa rin mag-ano ng iba't ibang mga services. How did you, from that point in your life, transition to when you really, like yun nga, sabi mo, you were really clear on who you served, what market you work with, ano yung time, ano yung rate. Pero ano yung mga other things, like yung productivity system yung sinasabi nito kayo, that help you change the way that you work right now, na 2 hours na lang per day, ganun, 2 to 3 hours na lang. As opposed to 18 hours per day, ang layo na na. Yes. Laking talon nun. So yung ginawa ko po noon is na-realize ko lang na proud pa kasi ako noon like parang I'm a jockey of all trades. Yun yung sabi ko, like lagi sinasabi ko sa client, like, kahit ano yan, kaya ko yan, ads, social media, graphics, lahat, kasi sabi ko, kaya ko yan. So sabi ko noon, wait lang, itong offer ko na to, which is yun, funnels and automation dito sa Go High Level, is the same service na pinoprovide ng clients ko na wina-white label ko. And they are earning like millions of dollars per month. Bakit hindi ako mag-focus dito? The only reason kung bakit hindi ko talaga siya pinupush before is yung JHL is hindi kilala dito sa atin sa Pilipinas, which is ang ano lang dito is ClickFunnels Right. So I have this vision na talagang bakit hindi ako yung mag-start? Like, hindi ako yung magpakilala sa mga Pinoy ng Go High Level. And that's when it really started talaga. Actually, sa'yo ko nga lang nalaman na may GHL na dito sa Pilipinas Talaga? I started yun. Talagang mag-content, mag-create ng content din, like GHL. And kahit pa yung may mga random questions lang niya, ano yung Go High Level? High level service. Akala nila like high level service like an adverb or an adjective like high level service. No, it's a platform. Para akong sirang plaka na ulit-ulit na sinasabi. But that's part of like the things that I need. So yun yung binild kong system is nandito, which is I'm still using until now, and yun yung binebenta ko din for my clients. Like, I just built it once, and then ginagawa ko na lang siya like customized based on the needs or the specific needs ng clients. Kasi kahit pa sabihin natin dalawang agencies, magkaiba pa rin sila ng customer journey, ng ginagawa nila mismo sa clients nila, and sa din nila internal team. So ayun, doon ako nakapag-start po na mag-build talaga ng system that works for me. And kahit nag-hire ako ng team members, easier for me then to teach them yung system. So, doon na po nag-start na. Ayan. So, to kayo sakto, isa ka sa mga hindi masyadong alam pa yung GHL. And malamang yung listeners natin, hindi rin nila masyadong alam kung ano yung ibig sabihin ng GHL or Go High Level. So, for listeners who aren't really familiar yet, could you explain in layman's terms lang kung ano yung GHL and how is it actually revolutionizing yung online funnels, yung online businesses? Ano ba yung ginagawa niya for the kunyari professional ako, let's say isa akong dentista, ganon, typical local business, magagamit ko ba yung GHL, and ano ba yung GHL talaga para sa mga tao na tulad ko na hindi naman nag-i-internet na nagka-cutting edge na research, gano'n.
Dami nakikinig. Yes. 15,000 yan. So, para dun sa mga, actually, I get that a lot of times. Or talagang sa sobrang, curious din sila. Ano ba yung GHL? So, lagi ko lang sinasabi, Go High Level is an all-in-one platform where you can build your CRM, yung Customer Relation Management, and also yung funnels, automation, calendars. I think, actually, wala na akong maisip na hindi pwedeng gawin ni Go High Level. Bias talaga website, ako. na rin. Website builder, okay. Webinars. Landing pages. May webinar? Yes, may pwede. bago na siya ngayon, What? like webinars. Also, if you're a course creator, your courses can be hosted here na din. Coaching, coaching. And also yung community. Like Meron din. Meron ka na sarili mong community dito. GHL, Oo, talagang lahat. And what's good about them is they listen talaga. Like kung halimbawa, meron silang ideas na page. So yung pag halimbawa may gusto ka na, pwede ba natin add to sa sa GHL? Tapos kapag madaming vote dun, inaan talaga nila. And that's the reason why sobrang dami na yung features ngayon. Like yung iba na may Calendly, diba? Like Google Calendars. Dito, meron na rin calendar sila na you don't need to subscribe to other platforms. Hindi na siya yung separate platforms. Yeah, like parang all-in-one nandito na siya sa sa CRM or dito nga sa platform na to. So, media storage, meron na din. Like kung halimbawa, Vimeo, yung iba gumagamit pa ng mga Vimeo o kaya upload pa nila sa YouTube, tas unlisted, 'di ba, yung mga courses. Dito, pwede mo na siyang i-upload dito, tapos yung link ng uploaded file is yun na yung i-share mo. So hosted na din siya dito, lahat ng mga media files. Galing, sobrang dami. Pati payment gateways. So, going back dun sa tanong nito kayo, kung ako si dentista, pwede ko maggawa ng website doon about my profile, and then pwede ako maglagay ng parang lead form. Yes. Pwede ko maglagay ng booking page as a dentist. Nag-run lang ko ng ads. Pwede ba siyang mag-send ng SMS? Yes, pwede rin po mag-send ng SMS. Meron sa Philippines na gateway? Ibilig lang po kayo ng tawag dito, SIM card, ng phone number actually, not a SIM card. It's a phone number. And then, yung phone number na yon mabibill na din sa'yo. Like, i-connect mo lang yung yung card. Anong ginagamit ng service? May integration pa like Twilio or iba na? Actually, before, Twilio pa. And also, sa email services is Mailgun. But since nag-evolve na nga siya, meron na sila kumbagang in-house. Sila na yung nagbebenta. Mas mura na. And yung nagiging problem lang ng mga US clients, so sa atin naman wala naman yung problema. Sa US lang kasi kailangan ng A2P registration. But here sa atin sa Pilipinas wala. So every time na... So pwede mag-SMS blast dito? Yes. And also if you're nga yung sa question, going back sa question, if you're a dentist, kung meron ka na website, tas may contact form ka, tapos, diretso na yon, like, mag-book ng appointment with you, matcha-check na. Kung halimbawa, dalawa yung dentist, pwedeng mamili kung alin yung dentista na gusto mong i-book. Tapos, yung mismo... May chatbot na rin siya. May chatbot na rin po, pwede din. Yung Facebook Padala mo. mo na ako ng proposal lang. Sito kayo talaga. Ikaw yung nakukonvince lahat ng guest natin dito. Yung Facebook account mo kasi, pwede na rin dito mo i-connect. Dito mo na siya, hindi mo na kailangan lumabas. Para siyang Shopify. Yes. Na meron na siyang... In Shopify, kung may Shopify ka, ayaw may let go si Shopify mo, integrate mo na lang dito para automated na rin lahat. So, kaya niya rin mag-handle ng mga, yung mga item, SKU, mga ganun? Yes, lahat po ng meron dito lahat ng products, i-add mo lang sila dito, yung products. And also, mag-build ka ng website mo exactly like how you do it sa Shopify, available din dito. Like, wala siyang restriction kung anong itsura ng website? Wala po. Ang maganda pa dito, if you don't know how to build a website, madami ditong templates na available na talagang well-designed, talagang parang professionally made talaga siya. Na if you don't like, halimbawa wala kayo sa team member nyo na funnel designer, meron na din dito na be-build. Pwede ka rin mag-embed ng mga Google trackers, Pixel. Yes, ganun. lahat po. Pati analytics. mag-ads kayo, yes. And actually, mas maganda dito kasi yung reporting dito, basta connect mo dito yung Facebook ads,
reporting nandito na din para hindi ka na Gusto pupunta. kayo biling-bili daw. Bill mo na ako. Yan guys, kapag dentist, so ibig sabihin, very effective siya as parang lahat talaga ng verticals diretso na. Yes. Pero ang question ko, paano siya different dun sa mga iba? Like, di ba merong Groove, merong si Kartra, si ClickFunnels, may local version pa tayo niyan eh. Oo. Si ano ba yun? Funnelfy. Funnelfy. Ano yung mga difference na so ito guys, ito rin na inaano lang namin may konting, we have something for everyone here. Meron tayo for total beginners, may mga para sa mga konting nerd like yung mga may alam na sa mga software. So ibabalik naman din natin. So just so you know, marami tayong options nga out there for the all-in-one type of platforms. So we're just discussing now ano yung bakit nananalo si Go High Level in your parang experience. Kasi unang-una is it will save you money, a lot of money. Kasi let's face it, lahat ng tong mga platforms na talaga meron kang babayaran monthly. So yung ito si Kartra, babayaran mo si ClickFunnels, babayaran mo si Zapier. Email Zapier marketing. The one that you use for automation yung Zapier. So Zapier probably hindi mo sila mapapag-connect kung walang Zapier, which is kailangan yung pro plan din. lahat ng sinabi mo, nakasubscribe si Playground doon eh. Ikaw yung nagko-convince ng sarili mo tayo eh. Kasi sa Playground, meron siyang Twilio, merong Zapier, may MailChimp, may WordPress, diba? So lahat ng mga sinabi mo na yan, nakasubscribe siya doon, may Airtable pa kami. Ay, talaga? Diba? Baka rin kayo, Notion Pro. Muntik na. So, ayun. So, I think yun yung pinaka, parang pinaka selling point na talaga. Like, it will help you to save money and also time. Kasi nga, hindi pag halimbawa nag-onboard ka ng new team member, ito si Kartra, di ba? This is how you use it. This is Zapier. This is how you use it. Well, if gagamitin mo is an all-in-one platform, dito ka na lang, like, pwede ka na nga maggawa ng onboarding video. Actually, I offered that din kay client. Para papanood mo na lang sa team member mo, hindi mo na kailangan mag-train. Ano nga bang platform yan? Yung may ganyan na pwede kang gumawa ng mga video tutorials. Loom. Yan, Loom. So, parang Loom, meron siyang ganun. Yes, ang ganun. And nabanggit mo rin kanina, which is nakita ko din, meron siyang invoicing. Yes. And yun yung yun yung ginagamit ka talaga. Like yun nga, as I've said, yun yung gamit kong system is yung sa Funnelverse na parang lahat ng from invoicing, actually from lead generation to the discovery call and yung sa onboarding and sa delivery na lahat dito nakalagay na. So, invoicing, contracts. So, if you're using yung mga, mga alam nito ng mga freelancers, yung mga DocuSign, PandaDoc. Diba, syempre, kailangan pala magbayad na, diba doon? So, kasi limited lang yung mga contracts na kailangan mo. Dito, unlimited na. So, lahat binibentahan talaga tayo. dati pa naman na tayo nabentahan. Hindi na kailangan eh. Hindi na kailangan, pero maganda yung SMS Ganda rin yan. Oo. Yes. Kasi SMS yung nag-work sa atin sa Pilipinas. Okay, maganda yon. So, at para sa mga listeners natin, alam ko medyo marami kayong narinig very, very quickly. Kaya meron kaming gift para sa inyo. Actually, kayo, hindi na ma-mention kagad kanina pa. Si Chini, meron talaga siyang prepare na link kung paano mo siya mafa-follow at paano mo siya. Meron siyang mga tutorials kasi, meron siyang sinishare sa TikTok ba yun? So, i-share namin sa inyo yung links niya para if na-interested kayo, paano ba nag-work yung ito for my business, pwede niyo siyang i-follow. So mamaya i-share niya, pero sinasabi ko lang ngayon kasi marami pa tayong pag-uusapan and para hindi ka rin ma-overwhelm. Okay? Yun. Oo. So, balik tayo sa kasi everything that you mentioned so far is actually boiling down to the concept of integrated na business based on automations na lahat nag-work together. Well, ginagawa mo rin ba yung ganun sa buhay mo when it comes to self-care? Meron ka bang weird na ngayon meron ka bang ino-automate sa buhay mo in terms of taking care of yourself na hindi mo talaga makalimutan yung
pag-take care ng sarili mo. Yes. Ngayon, no? Prepare na kayo ng notebook. Recently lang, kasi I joined din yung fitness program. Hindi ko na mention ng ano. Pero, ayun, I started to build my morning routine and also midday routine at saka night routine. Wow. So, yun yung may routine talaga. Sorry, morning, midday, and night. Okay. Yes. Kasi actually, yung natutunan ko kasi is based on my experience, kapag may sinet na ako na mga gagawin, like, this is my routine, like for the whole day, hindi siya nag-work for me. Like, pag umaga pa lang nasira na yung araw ko. Wala na, tinamad na ako buong maghapon. Right. Kaya, naisip ko, like, parang, bakit hindi ako magawa ng midday at saka nighttime routine? Kasi kung masira man yung yung morning routine may way pa ko, para masalvage. Yes, girl, hanggang alas 12 ka lang pwedeng kasi may gagawin ka pa ngayong midday at saka sa nighttime. So that really works for me. And ayun nga, sa morning, ang ginagawa ko upon waking up, yan, nagpipi na, or tapos yung skincare. Yun, na yan, automatic. At actually, natuwa ako kasi, siya, like parang, hindi ko alam yung specific days na number of days para makabuild ka na. Hindi ako sure. Ultimo yung skincare mo parang, I'm using Nakatime. retinol, ganun. Actually, kapag sa using Ponzus, hindi naman po ganun. Pero, naman. Pwede kasi, di ba? Ang artista kasi, gustong, Oo nga pala, oo. Baka mamaya makakuha ka ng affiliate link dyan, no? Oh, Pero yung talaga siya, tawag dito, yung morning routine ko, nakaset na talaga siya. Like, hindi ko alam yung number of days, pero sa mga books na para maset mo yung specific routine or habit. Pero sa akin, nag-work na siya. Ginawa ko lang siya sunod-sunod in a week. Automatic na siya. Like, after that, like, sa umpisa sige, ano nga yung gusto ko malaman yung nanlalaban. Way of life mo na siya after a week. Parang morning umpisa routine. lang nanlalaban yung katawan mo na, kakatamad naman. So, morning routine ko, pagkagising ko talaga, CR ako, tapos toothbrush, tapos yung skincare na. Yung skincare ko, after nun, nagtitimbang ako. Yun yung ko, like parang everyday ako nagtitimbang kung ano bang ko ngayon, ganyan. And then nag-audio book ako. After, may Wattpad akong binili. Okay. And my target is 5K a day. Okay, sa morning. Morning yan. Kasi morning na 5K or inahati mo? Actually, morning pa lang, pina 5K ko na siya. Wow. Kasi as a work from home person, pag umupo na ako, hindi na ako nakatayo. Actually, before that, ilabas ko na ulit yung Wattpad ko pa. before tinago ko to be honest, before ako super sedentary yung life. 200 steps a day lang ako. 200. Sa bahay. Ganun ito binili yung 200 steps. Pero, ngayon, kaya I make sure na yung 5K, inaano ko na siya. 5K is... So, 5K 1 hour mo yun lalakarin? No. 50 minutes. Talagang na-measure niya na. Kasi so, medyo walkathon pala to si... Baka makita ko sa video. Baka kunin yung meme to, ha? Kasi siya. Kasi na-count ko na siya. Counted ko na yung 10K. 10 minutes, 1K. So, yung 50 minutes na yung speed niyan, 4 na yan. Sobrang, medyo mabilis-bilis na yan. Talagang calculator talaga. Best friend kayo nito tayo. Kaya nag-walk. Hindi, kailangan may mga metrics yan. Metric boy din kasi to. Based on numbers. It's actually very important, yung KPIs. Kasi ako talaga, I have my tracker as well. Like, ilan yung calories. Nagka-calorie counting din ako. Apple Watch. Nagka-calorie. Ito talaga si tayo. Talaga. Okay. Tapos? So, ayun. After po ng, natatapos yung morning routine ko na yan. Nawala akong, actually, lahat yan for personal lang. And yung sunod na dyan is yung coffee. Kasi, tapos, automatic iinom na ako niya ng mga half liter. Half gallon. Half liter? Grabe naman yung gallon. Okay. Kasi 2 liters joke lang. 2 liters
liters ako a day, actually. Kasi yung iba, parang 8 glasses daw a day. So, ako hindi talaga. Mainom po ako ng tubig. Minsan 3 liters ako a day. So, okay naman siya. Yung though may kidney problem ako before nung ako ng lupus, okay din naman siya. Sa akin ngayon, nag-work naman siya. So, ayun. After nun, mag-start na yung anak ko sa school. So, anong oras ka gumigising pagka ganyan? Yeah. Hindi sana tatanong ko 8 o'clock. Minsan nga. Kailan pumapasok yung mga anak mo? May online class po yung anak ko. Okay. Actually, yung reason that online class siya, kasi inano din namin siya, in-adjust namin based on nangyayari dun sa bahay. Kung ano yung setup namin sa bahay. So, yung morning routine mo, mga 8 to 10 yun? 8 to 10 a.m. So, wala kang isiping work sa part? Yes. And paano mo nagagawa yun? Kasi ako, tendency talaga na pagkagising, yung urge ko na... Adik ka kasi sa computer, sa phone mo. Yung mga notification ko na baka may kliyente nang nagwawala Actually, ang titingnan mo yung may nagbayad ba? Yun, sa course. Yun, bigyan na. May mga notification tayo Ilan ba yung nagbayad kagabi? Pero yun, paano mo napipigilan yung ganong urge? Yan ang rule ko talaga. Yan talaga po yung kalaban ko. Yung cellphone. Ito pong cellphone ko, hindi siya ako surprise ako pag na-set mo na yung yung routine mo na yan. Matik hindi mo kailangan ng alarm clock. Gumigising yung katawan mo. May body clock ka na. May body clock ka talaga. Like yung gumigising yung katawan mo automatic. So yung cellphone ko na to, nasa ibabaw to ng washing machine every night. So doon siya natutulog. So, labas yun ng kwarto? Yes. Okay. Which is ito kaya nag-PPTS din na. Kaya specifically. Malayo masyado. Correct. Kasi nga. Ngayon nga, nag-PPTS din ako. Di na ako nagbayad Wala mo nagbabayad. Kasi, ayun, pag in-start ko yon ng morning, nagtingin ako ng Facebook, ng Messenger. Wala, sira yung Sira po talaga, based on my experience. Yeah, totoo yun. So, ayun nga, when you're going to create your own morning routine, syempre, this is my morning routine. So, kung ano nag-work sa akin. So, sa'yo, if you're going to do that sa sarili mo, based on kung ano nag-work din talaga sa'yo. Like, kasi kung halimbawa naman, may team ka. Kasi ako ngayon, one-man team ako That's the reason why wala akong morning huddle. Pero gusto ko yun, Yeah. Kasi, alam mo doon, yung behind the scenes kasi doon sa morning routine niya, kaya niya nagagawa yun. Despite having also, di ba, kids, is because nandiyan yung superpower ng husband niya. Yes. Yeah, so... Kaya, yung sa tingin support mo, system po gaano ka-importante yung support in Teka, shoutout mo muna kayo nung paminabate. Shoutout dyan sa aking, sa mahal ko. Ano bang name? Anong name niya? Aaron Chad Abilino. Yun. Shoutout. Shoutout. Ayan. So, sana sa mga people din na nakikinig na nakikita nila yung mga partner nila nagsastrive na magkaroon ng improvement yung buhay nila or magkaroon ng legacy. Ganun din. Magano din tayo. Try to be more understanding and all. Isa pang actual next episode na pwede nating invite. Invite natin yung asawa niya. Yun, Kasama siya. Sa POV naman nung... di ba? Gusto ko yun para may iba naman. Uy, grabe yan. May vision ako. Actually, matagal na to 2 years ago na nag-start ako ng vision na ini-interview kaming dalawa. Oh my God, goosebumps ako ngayon. Sabi ko sa'yo Hindi kasi malaking topic din yun kasi for, like, di ba nagko-coach ako sa tribe, maraming thousands na rin yung naturuan ko. Meron akong kwentong isa na medyo nalulungkot ako kasi meron akong mini-mentor na lumalakas na rin siya as a freelancer. In fact, tinuturuan ko siyang paano mag-reach out sa mga mayor para gumawa ng... Tapos, yung sobrang nakakalungkot was one time, nagkwento siya sa akin na coach, kapag nag-accountability call kami ng mga ka-group ko, nagagalit yung husband ko pag tumatawa kami. Pag tumatawa? Oo, pag masaya. Because? Alam mo, nalungkot talaga hanggang ngayon. Hindi ko makakalimutan yung tayo kasi she also faded away from dun sa mentorship namin. Hindi na namin siya makontak. Because tapos, yun nga, after a while, nikwento niya na nag-aaway daw sila. Tapos, merong time na she had to parang, yun nga, explain pa kung ano yung freelancing, ano yung tribe. Pero,
inaaway talaga siya. Yeah. Hanggang sa, kahit nandun naman kami, hindi na kayanan kasi araw-araw niya kasama yun eh. Kaya sobrang important talaga yung meron kang support system. Correct. Yes. Which is off topic naman, pero at least meron siyang connection kasi according to you, yun nga nagagawa mo yung routine mo because you have a wonderful support system. And itutuloy muna natin yung midday routine mo, pati yung nighttime routine. Tapos mamaya, babalikan natin ulit. We'll circle back on that kasi maganda siyang topic. Yes. Okay, so midday routine. Ayan na, midday routine. So yung midday routine, yung class po yung online class kasi ng anak ko starts from 12 noon to 2 p.m. So, yun yung doon na din nag-start yung midday ko. Kasi while she's at school, nasa office, kasi may office po ako sa bahay talaga. Like, doon siya nag-online class, doon din ako nag-work. Doon sabay na kami. Parang co-working kami ng anak ko. Kasi nga, ako, kahit sa calendar ko, doon nakastart yung client work. And that's the reason bakit 2 hours a day lang ako. Kasi after ng anak kong mag-class, 2 hours lang to kayo. Galing nga eh. Nag-aano na siya, na syempre nanay, nangungulit na yan, maglalaro kami. So, sabi mo nasa washing machine yung cellphone mo. So, anong oras mo siya kinukuha? Akin na nga lang yung cellphone mo na yun. Actually, pag tinignan nyo yung ko dito, yung activity, di ba may time yun? Minsan 2 hours lang siya. Wow. Pag sa gabi lang, ganun. Pero minsan talaga, siguro hindi ko din alam, nawawalan na ako ng minsan gana sa social media ng pagtingin. Pero magkakaroon lang ako kapag kailangan mag-post ng, syempre ngayon, yun nga, nag-start na ulit ako ng content creation. So, that's the only time talaga. And also, pag nagko-content, nag-take ako ng videos, ng pictures, dun ko lang siya gagamitin. Pero yung 12 to 2 na work time mo, kasama dun yung cellphone? Hindi po. Hindi pa rin? Hindi ko talaga siya binubuksan. Talagang, for me, this is, talaga, tukso. Okay. So, yung phone ko, like, anything naman na related, lahat nasa laptop ko eh. Okay. So, nandun na lahat. So, if ang phone ko, for notifications, I check my laptop. Correct. So, emails, I check my laptop. Yung sa, dito sa, yun nga, Funnelverse kasi is an all-in-one platform. May notifications na rin siya. So, lahat dito lang. So, hindi, walang tukso sa akin to browse the newsfeed. Right. Diba, ganun. Parang, hihirapan ka to na PPTSD ka dun sa ginagawa niya. So, shoutout sa mga listeners natin na PPTSD rin. Pag walang phone. Pag walang phone. Actually, malaking yan eh. Malaking topic din yan. We should actually talk more about it. Yeah. I've been reading a book called The Dopamine Nation. Yes. Which is a great book about, may mga tinatawag sila doon ng mga dopamine dragons. Where largely talaga yung society ngayon, yung kalaban talaga natin, hindi yung excellence, hindi yung knowledge base, hindi yung kung saan makakita ng pera, pero yung focus tsaka distraction. To be honest. So maraming books around that eh. Near Eyal, Indestructible, maraming mga ganun. Kaya sakto, we are going to talk about that more again later. So yung 2 hours na yan anong ginagawa mo sa 2 hours na yan? Yun, gusto ko malaman. Parang shit kailangan mangyari sa 2 hours na yun. Sige, sa 2 hours na yun, naka-flow ako. Yun yung sinasabi ko. Like, kasi, mamaya, i-discuss ko sa night routine yung creating plan. So, yung plan ko kasi na yun, for the next day. Which is, yun yung gagawin ko for that hours. Yung 2 hours na yun, 12 to 2. So, minsan naman, 3 hours, 2 to 3 hours, minsan 4 hours, ganun. Pero usually talaga 2 hours. Minsan nga, sa 2 hours, okay, check lang ako ng yung mga usual kong ginagawa. Pero, especially if tapos na yung launch nung funnels and everything, wala na ako masyado, like, check na lang, still, nag-work pa rin ba, like, yung ads, to be honest, 10 minutes, pag-check ng mga ads, okay na yun eh. So, yung 2 hours na yon, napapagkasya ko siya kasi yung flow ko, like yung workflow and everything, na pag upo ko, may trono ako dun sa amin. Parang ganito din siya. Pag upo ko dun, mag-work lang ako. So, also, another technique is dito sa MacBook, di ba, meron siyang
focus. Focus mode and do niya. not disturb. Naka-do not disturb talaga ako. Kahit meron sa mong phone. ganyan? Malaman ko yan Kahit kahit sa phone, gamit na gamit ko yon. Ayan, nakasleep pa rin ako until ngayon eh. Kasi nga, hindi ako, pag ayaw ko na may tatawag sa akin, or like messenger, naka-do not disturb ako. Kasi yung pop-up ng notification, another tukso yan. Yeah, totoo yan. So yun. Yun pang... may do not disturb dito Di ko alam to tayo. Okay. Sa 2 hours din na yun, kasama yung lead gen mo sa bagong pipeline? Yes. To kayo. Mas lalo ganun ako nabibili galing ng EHL kasi nandun na lahat ng automation. Paano mo na yung kasama yung lead gen sa mga outreach? Ayun nga po. Kasi meron ako dito ginawa na dun sa pipeline, mga opportunities. So sa lead gen na yan, kung makikita mo yan, nakalagay na dyan yung sa Tribeway natin. Like okay. leads, connection sent, cheer lead, connected, tapos invited sa DC, book strategy call. So, may CRM, yung CRM ko, sino na ba yung mga nasendan ko ng connection? Tapos, pag mag-cheerlead na ako, meron ako ditong link papunta dun sa Facebook account nila and easier for me to see, okay, si Nikki. Pag-click ko ng account niya, Facebook account na niya yung lalabas. And okay, cheerlead. So, comment ka. Tapos, i-move ko na siya dun sa cheerlead. Ganon. Tapos, message ko siya. Nasa GHL din yan? Gumawa ako parang po. Parang kanban. Opo, gumawa ako ng sarili kong... Ginagamit ko yung ginagamit ko yung streak Grabe na pala yung GHL. Binibentahan tayo ng GHL. Yeah. Actually, nakita ko na yun mga 2 years ago Kaya lang at that time, hindi pa ako makakreate ng account dahil hindi siya available dito. So, yeah. Okay, padala mo na yung billing. Kanina proposal lang, ngayon billing na. Billing na. Mabilis mag-decide to si Tokayo. Okay, so nighttime routine na tayo. So after working for 2 hours, minsan 3, max na yung 4. Ano yung ginagawa mo to shut down and to prepare for the next work day? Yun. Before po ako matulog talaga, to be honest, ang tulog ko 12:00 ng madaling araw. Bakit? Gising ka ng 8, okay. Kasi I make sure na I have time for my husband. Wow! Yun tayo Night routine ko talaga siya. Like yung night routine ko, nag-start siya ng mga 6. So sa 6 na yan na, napapaligo na ng mga bata. Tapos, pagkatapos niyan, ma-watch kami ng TV. Kasi mga yan, sama yung mga bata. Opo. Tapos, dinner na namin. Si Aaron na yung nagluluto sa amin. Wow. Tapos, habang nanonood kami, nagluluto siya. After doon, magdi-dinner kami kasama ng mga bata. And then, usually, mga 7:30 to 8, natutulog na kami. Yung mga bata. The reason ba't sabi ko kami, kasi humihiga pa ako with them. So, part siya talaga ng routine ko kasi hindi siya pwede na hindi ako yung hihiga kasama nila. Hindi sila nakakatulog. Okay. So, ang sa akin, kumbaga... Bakit talagang 12:00 gising ka pa? Kasi after nun, nag-ML pa kami ni Aaron. Okay. As in, I make time for him. Yan yung non-negotiable. Ayos to tayo. Kasi yun yung nawala. Ang tagal kong wala kaming bonding. Oo nga, kasi that time, nung panggabi ka, di ba? And also, ever since nagka-baby kami, wala kaming date night or something. Masyado. Pero yan, everyday, date night namin. Yun. Like, nag-ano kami, Netflix, it's either may series. Hindi ka naman parang paid model ng ML Hindi naman. Hindi naman po. Pero yun, rumarang din naman kami dito sa Lipa. Yeah. Kami dalawa. Pero, ayun, yung pag medyo stressful na si ML, ang gagawin namin, switch na tayo ng series or kaya Netflix, mga ganun. That's the yung namin, yung routine namin. Pero before that, yun yung ginagawa ko. After kong patulog ng mga bata, usually 30 minutes tulog na sila So, kasi kasama po dun, meron kaming biniling book na Bible stories, like my first stories para sa mga bata. So, dahil doon, din sila, na-improve din yung relationship nila with the Lord. Na talagang nila, na parang
nalalaman nila yung mga ganong stories. And pagtulog na sila, that's the time I plan for the next day. So how do you do your planning? Yun. And what tools do you use for planning? Yeah. You know? So for planning, wala akong tools actually. Notebook. Ewan ko kung consider niya yan as tools. Pero I'm a tech person, pero hindi nagwo-work sa akin ang sobrang high-tech na mga app. Pero yun nga, as I've said, ito yung nagwo-work sa akin. Okay. So yung notebook ko, yung planner na yan, meron ako, yung specific notebook na binili ko is yung pagbukas mo sa kanya, meron siyang Monday to Sunday. So, 2 pages yun, di ba? So, yung Monday to Sunday nandun siya. Yan yung parang 1 week plan. 1 week plan. Plan for the week yan. Yes. And also, meron din sa gilid na weekly goal. So, sa weekly goal, every Monday yun, ginagawa ko siya na ano ba yung dapat mangyari for this week. So, yan. Kasama yun actually yung sa podcast kapag may mga events na kailangan ko nandun yun sa weekly goal. And then, specific columns per day. Doon ko nililista yung to-do list. Kaya pag upo ko kinabukasan ng 12:00 sa trono ko, alam ko na. May checklist na ako. Kasama doon yung clients, kasama yung personal, yung tracking ng expenses and everything. Every day ko rin po siya ginagawa. And kasama na siya doon sa 2-hour work ko na yun. Yung mga pag-track ko. Kasi, kumbaga, ito yung, kaya nagwo-work sa akin tong routines ko na to. Lahat na, kung mapapansin nyo, lahat na tatap niya. Like yung financial, yung business, yung pagiging pagiging asawa, and also sa akin, as sarili ko. And sa health. Balance talaga. Well-balanced na lifestyle. No? So, based dito sa mga routine na shinare mo, I take it siguro yung weekends talagang offline kayo? Yes. Yun talagang kami, family day talaga. Kahit sa client, hindi nila ako makokontak ng na Sabado, Linggo. Unless, yun nga, meron talagang launch na kailangan, nagkataon na yung ads, kailangan i-launch siya yung Saturday or Sunday. And ayun, kapag may launch ng funnel mismo, ganun. And kapag may tech issues. Kasi yan talaga yung hindi mo pwedeng ipag sa Monday pa. Ganun. So, yun po. Yun lang yung mga kailangan kong gawin. And aside from those things, hindi talaga ako nagre-reply sa Messenger or ano. Pero yan, yun kasi yun yung sinasabi nga nito kayo, no? Sa some people, kasama ako dun, na parang may FOMO. May FOMO nga. Parang fear of missing out. Kasi you might, may mga opportunities ka kasi minsan na parang malulose. Yes. Pagka hindi ka on time, for example, sumagot, di ba? O kaya naman, may client na nagwawala na, hindi mo alam, di ba? So, what's the psychology behind you na parang wala kang ganun masyadong, or hindi ka nag-worry masyado sa mga ganung, So, dun sa clients po talaga, syempre, priority talaga siya. Like, yung, I think sa akin nagwo-work yung 12 to 2 in checking emails and everything kasi hindi siya, kumbaga, hindi pa tapos ang araw pero hindi rin naman kakasimula lang ng araw. Kasi middle of the day. So, kung meron man mangyari, halimbawa, let's say, usually yung mga problema sa umaga nila nakikita eh. Correct. Oh, hindi pala to, nag-work last night, ganito, ganyan. So, alam na nila yon na yung mga tech problems na yon, i-message or i-email na nila ako. So, by the time na umupo ako, alam ko na, nakita ko na. So, kapag naman sa gabi, usually nga, naset na yun na address na yun during the hours or the yung pag-upo mo na yun, yung ina-address mo na siya. Yes, opo, ina-address ko na. Kung sa gabi naman ma-encounter yung issue, the next day mo masasagot. Yes. So, yun yung cadence of, of responding. No? Kaya nag-work siya. Kasi pag naman sobrang umaga, kasi before na ko yun na mag-check ako ng emails ng morning, mag-check na agad ako. Priority ko yung client. Doesn't mean naman na nag-check ka ng 12, hindi mo pinarioritize Okay. But yun yung nag-work sa akin na kasi pag morning, wala pa naman usually kasi kakaupo lang din nila na sa office, nag-morning huddle pa lang din sila ng team nila, ganon. So usually talaga, mag-i-email sila 10, 11, ganyan. So, ako, pag upo ko ng 12,
nakita ko na, okay, nag-email siya ng at least 2 hours, 1 hour, minsan nga 1 p.m. saka pa sila nag-email. So, ibig sabihin, meron ka lang talagang specific time zone sa US Yes. na perfect dun sa schedule mo kasi hindi pwede lahat ng US time zone kasi kalat din yung time zone ng US eh. Pacific yung paborito mo? Hindi po ako Mountain. actually nagpipili ng time zone kasi based on my experience sila na talaga nag-adjust kasi yun ang kagandahan, bakit ko din pinili si Go High Level kasi back end lang, hindi ako yung nasa spotlight dito. Kumbaga tech support, pag na-build ko yung funnel, okay na, hindi ako talaga yung humaharap sa kliyente nila. Unlike okay. na yung mga community managers and also kailangan panggabi sila kasi Social kapag may media, nag-comment, kailangan makita nila. Kapag may nag-message sa page, kailangan masagot agad nila. So, yung tech team kasi, as part of a tech team, saka lang talaga, may ticketing system, may tickets pa yon like parang, and also 24 hours yung usual response time nung sa mga tickets. So, ayun po. Kaya siya. So, kahit na time zone is EST, PST, CST, okay lang. Kasi nga, kumbaga, pag nag-work ako ng 10, usually, 10 p.m. sa kanila. So, lahat na talaga ng ng mga issues ma-address ko na. Kumbaga, naipon na kung marami talaga. Pero, based on my experience, hindi talaga siya talagang madami. Minsan isa, minsan wala, minsan dalawa, tech. Kasi kapag nga na-build mo na yung system and nag-work na yon, may testing, tapos na yung testing phase, yun na talaga, as in wala ka nang babaguhin doon. Unless may bago kang products na i-add or bago kang team member na tatanggalin doon sa CRM. And yun lang yung usual na changes na ginagawa. Galing Ayos. How is your FOMO right now, Tokayo? Susubukan ko yan, yung midday na lang ako sasagot. Kasi ang for me parang mo din sa time mo eh. Like hindi ikaw yung ako in-embody ko talaga yon na syempre baka naman kayo kasi future client kayo, di ba? Pero in-embody ko kasi na kumbaga mas priority ko pa din yung sarili ko. Tama ka naman, no? With providing pa din naman ako ng service. Like the service that I'm selling or yung product na sinesell ko talaga is yung excellence ng service ko and not the hours na wino-work ko. Talagang simula pa lang ko na yun na hindi ako hindi mo mababayaran ng oras ko. Ayan. Pero as long as hindi ka naman nagbe-breach sa any service commitment, di ba? Kaya sa contract, then that's okay. Hindi talaga siya nakalagay by the hours or 40 hours a week, but sa contract ang nakalagay ko is the deliverables. As long as I delivered all the deliverables that I have, goods tayo. Paano yan? Di ba you mentioned na you're also planning to do some content creation, video, etc. How do you plan to inject that in your routines? Actually, itong mga content ko ngayon, sa gabi, ako ginagawa mo siya. Sa gabi siya nag-work for me. After ng pagpatulog ni Gids. Opo, yun. Kapag ginagawa niyong videographer si Aaron. Hindi. Yung Instagram boyfriend? Thank you. Pero yun, dun, kapag nagpa-plan ako, doon na po yun. Before yung date night namin ni Aaron, ayun, doon ako kasi saglit lang din naman yan di ba? Sobrang saglit lang po. Okay, itong may hot take ako, Tokayo. Hot take. Maraming productivity tools actually only create more work. Do you believe or hindi? Actually, yes. How do you ensure na yung systems na ini-implement mo para sa mga clients mo actually save time rather than shift where the time is being spent? Sa akin po kasi I'm sure and kasi sa akin mismo yun yung ginagamit ko eh. So, yun nga, pag send biruin mo sa akin mismo sa company ko, instead na mag-send ako ng invoices monthly, minsan pa experience ko na, 28 na pala, kailangan ko palang mag-send nung 25 pa
ng invoice. So, dapat bayad na ako 3 days ago. Pero dahil nakalimutan kong isend yung invoice, daming hindi client ko nagawa. nito, 25 invoices sa isang araw. So, yung kumbaga, kailangan ko yung nagsisave siya ng time kasi automated na siya. And, hindi lang yung time yung ano dun eh. Yung sa utak mo, ano bang tawag dun? Yung cognitive load. Yes, that yung specific yung load ng yung parang iniisip mo pa kasama pa sa iniisip ng utak mo. Ayun nga, cognitive load. So, hindi na tanggal na siya sa isipin ko. So, hindi na siya nagiging cause pa ng another stress or kaya ako din dati. Diba? Like parang pero matagal na rin naman yun. Ang ginagawa ko dati, yung pagbibilling ko, ginagawa ko na yung billing. Tas may nasulat na rin akong follow-up billing. Yes. On the same automated. day. Pero naka-schedule yung send. Pag nagbayad sila, in-off ko na lang, hindi ko na sinisend. Pero naka-schedule siya ng ilang weeks. Automatic. Ina-assume mo na yung mahirap magbayad to kliyente. Medyo ganun kasi yung ibang local clients eh. Lalo na pagka mahirap yung parang system din nila, medyo outdated din. Yung mga client ako na talagang established brands sa Pilipinas pero tagal magbayad. Karamihan ng mas malalaking kumpanya, mas matagal magbayad. Oo, tagal magbayad. So, yun, nakasanayan ko na kahit yung email ko lang, naka-schedule send lang ako. Yes. Pero may, yun may manual ano pa rin kayo doon. Manual diba? Yun. Dati. Pero yung sa ginawa ko kasing system, like halimbawa, as long as hindi sila natatag as paid, ba, may automation pa nag-reminder like follow-up. But once na natag sila as paid, ayun, automatic stop na sila. And then after 30 days, automatic na rin. Kumbaga wala na talaga akong nakaloop yung automation na billing and also yun, kapag may DC, discovery calls, na yung mga reminders and so yung tumataas yung show up rate kasi it's very common yung problema ng mga business owners yung hindi nag-show up sa discovery sa mga calls and sa mga demos. Or even sa mga webinars, diba? Yes, sa webinars. So yung mga simple lang siyang automation, like usual na automation, pero sobrang laki ng impact ng nagagawa nun sa business talaga. Yun din yung ginagawa ko ngayon sa mga discovery call ko. Yung discovery call ko kasi may bayad, kaya kaya may reminder din talaga. Oo nga, dapat. Ganun. Yes. Saka dapat talaga may bayad. Yun. Ikaw to kayo, may mga nakakasapa kang questions dito, pero ikaw, nakikita ko sa face mo, meron kang matinding na question. Na question? Oo. Well, naman, hindi naman matindi, no? But isa rin yan sa parang one of my issues is that I'm also a coach. Always marami akong ideas, no? Na alos everyday meron ako naiisip na bagong idea. And meron akong obsession minsan sa mga ideas na gusto ko pag may naisip ako na gano'n, talagang gusto kong gawin agad tapos sabay-sabay, di ba? And I know na hindi siya healthy, no? So ikaw ba, what's your hindi healthy pati sa team members, no? What's your system pagdating sa mga ganyan? I'm sure may mga ideas ka, yes, or new services na gusto mong i-offer. Paano mo din i-discipline yung sarili mo na hindi ka masyadong mag-overcommit to these things? Ako po ngayon, recently, kasi sa audiobook nga kasi part siya ng routine ko, di ba? So, yung binabasa ko ngayon or pinakikinggan ko ngayon is yung 12-week year. 12 na? Week year. Oh, okay. So, maganda siya kasi parang instead of 12 months, i-consider mo yung isang taon is 12 weeks lang. Kasi usually so, parang 56. quarterly siya. 56, diba? 54. Yes. So 54 weeks in a year. 54. So, parang gagawin mong 12. 12 weeks. Okay. So, let's say 12 weeks. So, it's 3 months. 52 lang pala, sorry. 52 lang, sorry. 3 months, usually, parang quarter siya. So, 12 weeks ay 3 months po, di ba? In 4 weeks. So, meron ako recently, kasi ako ganyan din po ako, visionary ako and builder.
Like, gusto ko talaga, ang hirap niyan. Ang hirap po niya, nararamdaman ko po yan. Kasi talagang ang hirap niyan, sobrang hirap. Meron akong, as I've said kanina, ma-notebook akong tao. Pero, ginagamit ko din yung notes dito, yung app po na notes. Meron akong ditong notes na ideas. So, lahat yun talaga. Kasi minsan nasa CR ako, nasa trono. Biglang may papasok, di ba? May dump. Dinadump ko talaga lahat. Okay. Kasi hindi pwede na, kasi ako ngayon, medyo affected yung ko sa lupus. Also sa maintenance ko na minsan nagbe-brain fog ako talaga. So, yung hindi pwede na, ayoko namimiss ko yung mga ideas. Nakalimutan mo, no? Ikaw rin ba yung tao na parang ikaw to kayo na sa shower merong notebook na waterproof? Yung whiteboard mo eh. May nabibiling ka dun sa Amazon eh. Ba? may pencil siya na pwede mong isulat yung, di ba kasi yung sikat na shower thoughts? May ano pala yun eh. Hindi sa akin, Siri. Siri, note this, parang ganun. Wow, okay din pala yun. Sa ganun nga. Nagtatanong siya kung ano. Ayan, nice. Kasi talagang kahit nagsha-shampoo ako, anuhin ko ng tuwalya yung kamay ko. Kala ko nasa washing machine yung Ay, wala. Kapag naliligo ako, hindi naman talaga yun. Pupunta ako talaga, magtatapis ako. Kapag may Akala ko nandun yung washing machine sa Hindi po, yung washing machine namin nasa labas ng CR. Pagkabukas mo ng CR, nandun na siya. Kaya din yung cellphone ko kaya nandun. Kasi pag halimbawa nag-alarm siya, 'di ba? Sabi ko nga hindi na kailangan ng katawan mo. Pero minsan talaga naaabutan ka ng alarm, kailangan mo tumayo. Hindi ka ba magi-snooze? Wala kang kaya din yun yung reason bakit nasa labas siya. Para automatic yung katawan ko talaga, girl, kailangan mo nang tumayo. Hindi mo kailangan mag-snooze. Kaya yung routine ko, nasusunod ko talaga po. So, yung idea mo, dinadump mo lang doon sa notebook? Yes. Tapos pinabalikan? Opo. Kasi meron din akong, yung notebook ko, bukod po yun sa planner. Yung notebook ko, nag-work sa akin is yung, alam niyo, dot notebook. Hindi siya yung lines. Ano bang tawag sa gano'n na notebook? Yeah. Dotted Opo, dotted lang. Kasi, ang reason, kasi as a funnel person, automatic yan. Meron na akong funnel flow yan. Like, opt-in page, tapos yung booking page, yung lahat ng tapos yung automation doon. Pag nandun ako sa flow na ganun, pag may idea ako, ganun yung notebook ko. Tapos may lapis yung ko nun. Kasi anytime, pwede ko siyang baguhin eh. At least lang yung first idea ko na yun, nandun siya. So, kailan mo binabalikan yung mga listahan mo ng ideas na yan? So, or paano mo siya na-schedule paano mo nadidisiplina na hindi siya gawin muna? Opo, yun nga. Yung nabanggit ko na 12-week plan, every 12 weeks, yun yung plano ko lang. So, kapag hindi siya kasama dun sa plano ko, next quarter. Okay. Kaya po kanina sabi ko sa inyo, diba, na plano kong i-launch nga next quarter yung Funnelverse. Kasi nga, hindi pa siya ngayon yung aking... Let's talk about Funnelverse, Jeannie. What is Funnelverse ba talaga? Like, for the audience na, may ito guys, sneak peek to guys ha. So, meron actually, magaganap na ba yung pre-sale offer? Yes. Pero ano yun guys ha? Hindi nyo makikita yung pre-sale na yun kung hindi kayo nag-follow again kay Chini kasi meron siya actually ibibigay na link na makikita nyo dito sa baba ng episode natin. Where not only nandun yung i-develop niya ngayon na actual yung pitch, pero tuturuan niya rin kayo actually kung paano nag-work yung mga funnels para alam nyo. Yes. So let's talk about Funnelverse. Ano ba yung Funnelverse exactly? Yes. Ang Funnelverse is actually the white label SaaS nung Go High Level. Since yun nga, sabi ko nga na bakit ba hindi na lang ako mag-switch dito sa offer na to? And since available naman siya to be white labeled dito sa mga agency owners and also yun nga sa mga coaches. So why not, diba? So I think isa ako sa mga una din na nag-SaaS kasi Funnelverse is been here for 2 years na. Okay. When I registered... Specifically ba si Funnelverse, sino ang gusto niyang tulungan ng mga target market?
So right now, nung ang ginagawa ko, like current clients ko po is halo-halo pa talaga. But as long as you're a business owner or a coach na you want to scale and yun nga, save time and money, so welcome ka sa Funnelverse. Kasi inisip nila like, ay baka sa lang yan, sa mga coaches or sa mga So no, kasi since this is as long as your business ay kailangan ng leads at ng customers, yan, magagamit mo talaga si Funnelverse. Pero ba namang business na hindi kailangan ng leads? Yun nga parang kaya para sa lahat talaga siya. Pero specifically si Funnelverse, currently we have a coach na client, meron din kami na Facebook marketing agency, meron din kaming sa Thailand, like restaurant sa Thailand, meron Japanese restaurant here in the Philippines, and also a recruitment agency na target is US client. So meron akong binuild na system for them. Magkakaroon pa yung co-working space. Yes. Yun lasa ito. So, also yun nga, yung restaurant here in the Philippines, yung Japanese restaurant. So, talaga makikita mo na iba-iba siya ng niches, pero pare-pareho talaga ng needs. Sige. I-quantify natin yan. So, tayo, magbigay ka ng particular listener natin sa DTAP na yung madalas makinig sa show natin. Madalas makinig? Meron akong isa nag-reach out to sa akin dahil nakikinig siya ng podcast. ISP. Isang internet service provider sa Manila. Na meron siyang team of 5 salespeople. Nag-o-offer siya ng internet. Yun, just one example. Okay. So, ganun yung mga tipo natin ng mga listeners. Meron din tayong listeners who are, yun nga, yung mga professionals na nakikinig na gusto rin magkaroon ng more traction online. Tapos, I believe din na marami din yung coaches, no? May mga din. Kasi ikaw, you're doing your coaching din. Yes, Tapos, ako din, marami din tayong ginagawang mga offers na ganun. So, let's, for the sake of example lang, let's say na isang coach yung gustong mag-focus dun sa pag-scale ng business niya without having spent so much time on tech, without having the hassle of parang figuring things out. Gusto niya lang ng payment system na automatic nang may pera siya. Automatic na rin hopefully mababayad ng tax. Diba? Pero, for listeners nga, ganun yung person natin ngayon, who are just starting out to optimize their systems, ano yung pwede mong i-share na automation or productivity trick or tip na they can implement ngayong week na meron silang result kagad? Yes. Okay. So, for coaches, funnels talaga yung pinaka mahalaga. Like, yun yung for me, yun yung start na... Kaya nilang gawin yun in 1 week? Yes. Kaya po yun gawin. Like, kahit ngayon tawagan mo ko, i-launch natin yung funnel mo bukas agad. What the... Ganon kabilis. Actually, the reason bakit gusto din... yung isa yan sa mga sales pitch ko eh. Like, usual time frame or timeline na ginagawa ng iba is 4 weeks to launch a funnel. But for me, kasama sa babayaran mo sa akin, yung speed. Like, yung favorite gif ko is yung pusa na gumagano. Yung pusa na Kasi, sa Funnelverse, kasi meron tayo ng mga templates and also, easier for me to actually customize yung mismong funnels specifically for your business. So, I also create yung copy na. But, for sure, kapag naman talagang customize yung gusto mo, like may specific messaging ka na dapat or kailangan mo for your business, then definitely we need more time para i-tweak yung copy. But I can provide you kapag mabilis na talaga gusto mo. Like, gusto ko ngayon na makapag-start na ako ng makakuha ng leads talaga. Like,
Kanina lang ako naggawa yung funnel na natapos ko agad siya. Kasi yun nga, mabilis lang talaga. It's parang magda-drag and drop ka lang talaga dun sa funnel builder. And hindi mo kailangan maging talagang professional funnel builder or website designer para maintindihan mo to. I'm talking about like you don't need my service. Kahit ikaw mismo mag-subscribe ka lang sa Funnelverse, tapos mag-create ka ng sarili mong website, kaya mo. Kahit wala kang experience na mag-build. So you mean to say na kapag meron tayong nakikinig na coach ngayon, basta meron lang siyang assets like meron na siyang intellectual property, like yung mayroon na siyang course or ebook or meron na siyang kahit anong digital product na binibenta na nakatiwangwang lang sa computer niya or meron siyang recording ng sobrang successful na webinar niya before or seminar live, nandun lang sa computer niya. You're saying na pwede nating gamitin yon tapos may benta kagad, may bibili kagad? Yes, kasi meron na rin, yun nga yung sinasabi ko na ang binibenta ko din is a plug and play system. So, ikaw as a coach or as a business owner na may existing na talaga na product na nakatenga lang dyan, inaagyo na, ibenta mo na yan, mo na lang, customize mo na lang, change mo yung headline specifically for your product. And meron na akong built-in automation, set of automation na papalitan mo na lang, like specific form, kung ano ba yun, parang yung trigger, kung medyo technical. Pero halimbawa, yung form mo for that website or for that funnel, papalitan mo na lang dun sa trigger na yun. Pero lahat, and the email, so, kumbaga, kailangan na lang patakbuhan ng cold traffic pointing to the landing page. Yes, and i-connect ang domain. Domain mo na lang ang kailangan and also specific branding mo. So, hindi lang pala 1 week, kaya pala within a couple of, kahit one day. Yes, actually, yun po yung mga nurturing nandun na rin. Yung nurturing emails, syempre kung halimbawa, meron ka ng sarili mong nurturing emails, usually meron na yun. Kapag galing ka na sa iba, ma-migrate mo na lang siya. Madali na lang kasi copy and paste na lang. Pero yung nurturing emails naman, meron akong 40 plus nurturing emails pa. Ngayon. Mga abandoned cart meron din. Yes, may abandoned cart na din. Like parang isa-set up, ipapalitan mo na lang talaga is yung copy, email copy. And yung email copy naman specific, syempre kailangan mo yun parang parang nakalimutan mong i-check out, you forgot this, di ba? Yung mga ganun. So lahat na kaya I called it na plug and play na lang talaga. Nice. Ayos. Kasama na siya doon sa ilabas mo na yung wallet mo to. Bayad mo na. Tumatawag ka ba ng Gcash? Ito, may gusto rin akong makutkot from what we shared kanina. So, na-mention mo nga na visionary CEO ka. Where do you see your company heading and how are you structuring your own productivity systems to get there? Kasi, pag lumalaki yung company, marami yung naniniwala na lumalaki din yung sakit ng ulo. Correct. Yes. Actually, na-share ko na po yan kanina. Talaga? Before pa nag-start. Hindi ko na-record. Kasi nga, parang nandun ako, yung direction ko is to create my own agency naman. But servicing clients using Go High Level. So, bale, 2 sangay siya, providing VA, JShell virtual assistants dun sa mga existing users na ng Go High Level, and also another branch naman is kung dun sa mga businesses nga na hindi pa gumagamit ng Go High Level or CRM pero gusto nilang ma-integrate yung system dun sa sa kanilang business. So dun about sa stress, syempre yan nga yung trigger natin, di ba, sa lupus. Kaya kalaban talaga yan. Actually, sabi ng doktor ko, 3 reason lang kung bakit ako malulupus ulit. Kasi ngayon medyo kalmado si lupus, namamahinga siya. So, stress, infection, and araw. Kaya lagi ako nakaganto. Like, hindi ako pwede ng sun exposure. Pero yung sa stress talaga, pinaka siya, like, hindi naman, ang stress kasi laging nandyan talaga siya Pero it's yung way mong ma-handle talaga siya.
Opo. So, Grabe. yung sa vision ko po na yun, nandun ako sa, papunta na ako ng visionary lang. So, by the next quarter, yun po yung goal ko talaga, na maging CEO lang talaga. Kasi right now, as a one-man team CEO ka, pero, di ba, para ikaw lang naman pala. Pero, I embody na kasi that role. Kasi yun doon na rin ako talaga papunta. Na gusto ko, yun talaga yung maging ako. Like, yung vision na lang ako ng company, and then may integrator. Kumbaga, ikaw ang ng team, and also maggagawa or magbi-build. May ibang tao na gumagawa. Galing. Okay to kayo. Ibabalik na natin yung sinabi ko kanina. Yun nga yung sabi niya na vision din. Part ng vision niya is ma-interview sila. Both ni Aaron. Grabe. As in ano po yun? Parang bucket list. Hindi po bucket list, pero hindi ko siya ginugol. Parang pumasok sa isip ko talaga. Like, parang nakita ko siya. Nakita ko yung moment na ini-interview kami. Dalawa ni Aaron. Pero hindi ko akalain na dito pala yun mangyayari. Schedule natin. Grabe. Thank you po. Ano yung gusto nung i-discuss na topic as a partnership or mag-asawa? Ano yung gusto mong i-share dun sa yung sa interview natin? Ay, yun talaga, yung support system. Yun ang ko talaga. Ito yun, next. Kasi productivity of partners. Yes. Para siyang shared productivity. Gusto ko din yun na like marami talaga sa freelancers na ganyan na nag-switch din ng roles. Or kaya meron naman na may mga trabaho pa din yung asawa nila, and parang hindi nila na-appreciate kung anong ginagawa nung babae. Parang gusto ko rin magpa-interview kami ni Leslie. Interviewin nyo kami. Ako mag-interview sa inyo. Ito kayo. Unahin muna natin sila. Oo, sige. Maganda yan. And iba by couple edition. Couple. Tapos interviewin ka rin namin. Sige. Okay din. Iba-iba yung dynamics kasi. Like, depende rin sa personality type. Kaya, kaya astig din na we can get to do these parang possibilities, yes. Diba? And also, parang minsan nakakaligtaan din yung mga asawa. Like, ako, I'm lucky enough kasi babae ako, and yung lalaki sumusuporta na ganyan. But sa inyo, sa case nyo din, diba, na mga lalaki naman at yung support ng asawa, like, yun, may quote na ganun, diba, in every man. Behind every successful. Diba? So, sa akin, ganun din. Like, parang, iba naman din yung case ko kasi nga, syempre, lalaki. Iba yung ego din diba? Ng mga lalaki, especially. Pero for me, lagi ko yan binibida talaga si Aaron. Like, hindi lahat ng lalaki kaya yun. Kaya yung gawin na i-give up para sa pamilya. Kaya, yun, maganda. Gusto ko rin talagang gawin yung podcast na yan to parang yung respect ko sa kanya, paano ko. Kasi yan, POV saludo na din. Saludo kami sa'yo, bro. Aaron, bro. Sige to kayo, siguro several weeks from now, no? Yeah. Anything you want to ask Chini before, kasi I believe sobrang fruitful ng discussion ulit natin. Ako lang, yung parang yung key takeaway ko lang, yung sabi mo nga, one is yung I am moved dun sa kwento mo, yung story mo about yung pinagdaanan mo. Kasi not all, yung iba, maganda na yung buhay, swerte sa buhay, pero hindi sila motivated to do something, di ba? Na ikaw, pinagdaanan mo yun, and inilaban mo yung mo. So, I applaud you for that. So, second, yung system of midday na work 2 hours a day. Tatry ko yan. Yes. Baka mag-work. Kasi nga, yung fear of missing out, ngayon kasi these days, parang mindfully ko siyang parang somehow ini-improve na mawala gradually. Tapos last is yung creativity idea dump. Actually, kahapon lang, kagabi, patulog na kami around 9 p.m.
Tapos may naisip ako na, paano kaya magte-take ng order kasi mag-i-introduce ng food sa playground eh. Tapos yung isang extension unit sa baba. Doon yung kitchen? So, doon yung doon yung preparation ng food. Tapos, yung mga gusto umorder dito, paano siya ma-automate? So, naisip ko, meron nga palang platform dyan, yung Gloria Food. I don't know kung natry ko na yan before. Sabi, na-excite akong i-implement. Sabi ko, pero matutulog ka na dapat. Hindi na ako nakatulog. Na. So, tapos nakatulog yata ako mga 11 na eh. So, from 9 p.m. Tapos, talagang kating-kati ako kanina na simulan yung yung Gloria Food yung implementation. Sabi ko, teka muna, tigil ko muna to. Mas marami pang nasa plate ko ngayon na important. Yes. So I think na-practice ko din yan na yung mga ideas hindi pagsabay-sabayin, though mahirap for me kasi my personality nga is really always aggressive ba, parang ganun, and obsessive, no? Yun. Pero mindful naman, aware ako dyan, and I'm trying to improve, no? Yun, nice. And I thank you for guesting here. Ikaw, Tukaya. Thank you, Takayo, sa words of wisdom. Yun. Hindi, ako naman, talagang nakaka-proud din kasi I've been able to see nga nung nag-start pa lang si Chini sa amin sa tribe. Tapos isa rin yan sa mga bibo doon sa group namin eh. Kaya napapansin namin siya. Pero yung hindi ko alam na ngayon ko lang natutunan was kung gaano pala kagrabe yung journey niya. From her work before na nag-BPO muna siya. Tapos grabe yung hindi pa yata ako nagtatrabaho ng 22 hours straight eh. Sa buhay ko. Pero yun, na she was able to turn her adversity dun sa pagkakadiagnose sa kanya sa lupus into actual triumph din. Kasi na-mention niya kanina na mas lalo tuloy gumanda yung business niya and then yung personal life niya lalo. And then yung health niya when she was made painfully aware na hindi niya pwedeng ituloy-tuloy yung ginagawa niya dati. So yun. So I guess for me, it's also a lesson na kahit pala may pinagdadaanan kang mahirap tapos feeling mo end of the world na. Minsan pala meron palang bright lesson doon na pwede mong, kung kaya mo siyang makuha ka agad habang buhay ka pa, di ba? Habang meron ka pang chance, is pwede mo palang ma-switch din yung buhay mo no matter how bad you had it. Kasi medyo nakikita ko rin yung sarili ko doon sa life ni Chini nung konti kasi ganoon din ako nung nag-switch ako sa corporate into freelancing. Na malaki din yung income pero may sarili ding home office. Pero yung ganun din kasi yung son ko 2017 din pinanganak. So similarly nung 1 siya, 2 siya. May picture book din yung wife ko tas nag-ano sila. What's this? Tas merong isang picture doon na guy na nagko-computer na face away from the picture, parang nakatalikod siyang pinicturan. Pagturo doon was supposed to be office worker dapat, diba? Nakatalikod. Pero hindi ko alam, sobrang naiyak ako doon kasi sabi niya, Daddy. Kasi ang nakikita niya, pagpasok niya sa home office ko, nakatalikod ako. Lagi ako nag-work. Kaya sa bahay nga kami lahat. So sabi ko, shit, hindi ito pwede na na ganun pa rin. So, yun, binago ko yung layout ng ng office ko. Tapos, pag pumapasok siya, palagi ko na siyang parang may time na rin ako para sa akin. So, malaking impact din sa akin na i-change mo rin talaga yung buhay mo para mas gumanda yung... So, yung life mo should be built muna. Tapos yung business mo around your life. Yun yung... You adjust it. Ina-adjust mo siya. So, yun. So, thank you, Cheney, for having... sharing with us yung pinaka-grabbing lessons that you learned. And also, sa mga listeners natin, don't forget to follow her link na nandito sa baba ng episode. And hopefully, makaabot kayo sa... Ayun nga, yung binabalak niya na special offer. Yun. Yes. Na nandun. Alright. Thank you. Alright. Thank you.